AAP. Ang ganda nung labanan. Ang daming artista. Mga nagtatanong kay kumparing Ogie Alcacid. Kasama niya si Regine. Pero si Ogie kasi... Lasal! Hinahanap si Joshua Garcia at saka si Andrea Brillantes kasi nung game 2 silang very sweet. Yung masangkot si Rufa May Quinto doon sa parang demanda after nung kay Neri Naig. Ginaayos ng kanyang mga abogado pero medyo natakot din yung mga tao na baka dakpin din si Rufa May. May mga lumalabas na mga screenshot umano ni Rufa May tsaka ng kanyang asawa pero walang confirmation yun kung totoo ba yung screenshots na yon. Si Rufa May hindi siya masyadong nagsasalita. Mas mahaba yung statement ni Trevor. Glowing Marites! Glowing kasi nga, di ba? Ganun ka, Jun. At 9 days to go before Christmas. Alam niyo na, it's just around the corner. Oh, Nakaka-stress ang eto na 9 naman days. po live na naman po ang Pag 4 pagdating sa chikahan at intrigahan. Bago yan, bati muna ako. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. And ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Hello! Merry Christmas! Road to 100 na tayo. True. Oh, Ano yung diba? maramdaman? Pero patingin muna ng ilaw-ilaw mo. Wala, hindi ko may... Hindi makikita. Ganon ka. Ayan. Hindi mo Oo. Ayan, meron nakikita konti. Meron tayong invisible Christmas tree diba? dito. Meron kami spirit. Ay! Thank you mga sa ating road to 85,000 plus na subscribers natin. Konti na lang. Konti Sana na lang bago po. matapos ang taon, 100 na yan. Bongga yan. Abangan yung mga exclusive interviews namin dito. Correct! At nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss ang ating weekly episodes at syempre yung iba pang mga showbiz-related content. Yan. Okay mga Marites, simulan na po natin ang isang linggong Chismis! Okay, ito, Robbie Ang taas. Domingo's wife, Mikey Pineda on clinical remission PhD. Yan, isang malaking Good news. at napakagandang good news para sa mag-asawang sina Robbie Domingo at Mikey Pineda Domingo, of course. Yan, para nanggaling sila ng Singapore kung saan doon nila nakuha yung good news na ayon sa doktor ni Mikey, si Mikey daw ay, ang tinawag siyang Christmas miracle yata. Tama ba? Parang tinawag siyang isa kang Christmas miracle kasi dineclare na siya na in clinical remission. Ang ibig sabihin ng clinical remission, hindi na noticeable. ma-detect. Hindi na noticeable, hindi na traceable, parang ganon. Yung mga signs ng kanyang autoimmune disease. Pero kasi, ito yung sakit na, kung sabihin, hindi talaga siya yung na-cure completely. Pero at least, napakalaking balita at good news diba? ngayon na clinical remission na siya, hindi na traceable yung... parang ano din yan wag naman, magkaiba siguro, pero parang cancer, di ba? Pagka, minsan, cancer-free, tapos sinasabi nila na, kumbaga, Wala na. nandun lang yon pero... Hindi active. Oo, dormant kumbaga. Yeah. So yun, ang daming mga masaya din para sa mag-asawang ito. Makikita mo sa mga comments, sila Ann Curtis, even si Dr. Vicky, sabi niya, now it's about time to make that very little good, Mikey diba? and little Robbie. Planuhin na nila sila yan. Luis Manzano, sila Ria Ataide, they were also happy na, kumbaga, napagtagumpayan nila tong karamdaman na to. At sabi nga nila, parang naipakita ni Robbie at ni Mikey kung ano ang true love talaga. Yung tatag ng pagsasama nila. Pero nakakabilib kasi yung Singapore talaga kilala yan sa
sa mahusay, magkakaroon ng mahusay ng mga doktor. Dahil ang daming nagpapagamot dyan, ng mga celebrities. Doon ang una nilang puntahan Yes. from the Philippines, Singapore. Yes. Since Oo. malapit lang siya, tapos yun nga, maraming magandang records sa pagpapagaling Medical. ng Magagaling talaga. Pero nakakatuwa rin. Sana one of these days makita natin dito sa Philippines din ganyan. Ano? Ay, nako. Para hindi na Totoo kailangan yan. dumayo pa yung mga ordinaryong tao. Pero Correct. congratulations! Ayan, magandang blessing yan. Okay. Bago, Ano? salamat kay Tetra. Tetra! May pakulay siya. 800 yen, ito yung ano niya eh. 800 yen. Tetra 22. Magandang gabi sa lahat. Pampagood vibes ko talagang MU, lalo ng opinions ng F4. Diba? Thank you naman, Tetra. Bongga yung 800. Sino ba yung Petra, dance lister Tetra. natin? Bago tayo magpatuloy. Ayan, may Yung bago dance tayong Vince Lister. Na sino yan? Carven Royals. Ay, Marven Royals. Ah, Yung mga Marco tsaka Heaven. Si Heaven. Oo. Ba't Maria nakalagay? Marven to. Maria, At saka si Marvin Royal. Royal. Si Hanbi. Ayun. Oo. Yun ang mga bagong dance list. Hirap basahin ang mga pangalan na yun ng mga... Bago na natin yan? isunod yung next item. Okay. din. Walang connecto kay Robbie at kay Mikey. Habol ko lang to. May pinapa-report tong aking anak. Si Sean or si Gio. May bagong balita sa Bini. Ang bilis. PR ba siya ng Bini? At ano yung bagong balita na yan sa Bini? Ano? Tatanong ba siya or... Oh, may bagong balita sa Ano Oh, nga? ayan, nga dali. Report natin maraming Mula video. kay Gio. Oh. Bago ang buhok nila. Nagpa-short hair si Sina. Nag-iba ata ang kulay si Mika. Tapos may color na hair si Maloy. Lahat ata sila nagpakulay ha. For Christmas yan, ha? Bago to. Naku, big deal to sa mga blue. Yeah. Na ang ganda-ganda nung special nung kagabi. May TV ito special yata. sila. Grabe. Ikaw na, Gio. Siya na, Gio. Si Gio na ang ating correspondent. Pagdating sa Pagdating sa Bini. Bini. Exclusive. May chinika din siya sa akin kanina eh. Ano daw, parang si Vinnie Joanna ba? May manliligaw. O, di mo alam. Marites. Manang-mana sa ina. Alam mo, Hindi, ay, kasi nga syempre nakatutok to sa mga anything about. Hindi, pero totoo naman yan, yung mga simpleng pagpapagupit, yung oo, simpleng nakikita lahat. nag-swimsuit, yung mga ganyan. O, ano talaga sa mga fans yan? Big deal yan. Big deal, nako. So Maintindihan at least naman nauna natin dito yan. sa Marites na narinig nyo, bago na ang kulay ng buhok, bago na rin ang mga buhok. May Correct. nagpagupit daw. Correct. Yun na. Malay nyo na. Thank you, Gio. Ito. Thank you talaga kayo, no? Report yan. Yeah. Balikan na muna naman natin si Rufa May Quinto. Go, go, go pa rin sa gitna ng mga kontrobersya. Mr. Fu. Naku, Go, ito, go, go, go! Go, 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 go. Diba kasi ang unang kontrobersya na gumulat, yung masangkot si Peachy o si Rufa May Quinto doon sa parang demanda after nung kay Neri Naig. Na Indicated. parang nagkaroon naman ng Ganun din. kaliwanagan, parang ginaayos ng kanyang mga abogado. Pero medyo natakot din yung mga tao na baka dakpin din si Rufa May. Pero nagsalita yung lawyer, nagbigay ng statement na available, etc. Ngayon, biglang may mga, eto hindi kumpirmado, may mga lumalabas na mga screenshot umano ng usapan ng ni Rufa May tsaka ng kanyang asawa. Pero walang confirmation yun kung totoo ba yung screenshots na yon. legit ba? Oo, Nasa kung kanila legit yun. ba, kung legit ba yun. Pero mukhang totoo yung, nagsalita na yung asawa ni Rufa May na undergoing sila sa divorce. Oh, yung process Yung ng process divorce. ng divorce. Tapos, medyo... Si Trevor ito, ha? Trevor, oo. Tapos, may nasabi siya doon na hindi naging maganda ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Tapos, si Rufa May, bigla na lang siyang... Actually, medyo sabay eh. Nung sinabi yung divorce ni Trevor, nag-post si Peachy ng selfie niya or ang photo niya na nakalagay doon na kaya pa. Tapos may emoji ng Pasko at ng, ayan, Pasko, gift, tsaka heart. So, si Rufa May, hindi siya masyadong nagsasalita. Mas mahaba yung statement ni Trevor. Parang hindi lilalaki, ha? So, yun na. So, hindi natin alam kung yung screenshot kasi walang nagsalita o nagpatunay na totoo yung mga screenshot na usapan nila. Question ko pa rin hanggang ngayon, di ba yung pinakitang video ba yun o picture na inaaresto si Trevor? Parang di pa rin nasasagot yun eh. Bakit ba?
Hindi ko alam. Ang nakakaloka dito, sa na ano ko naman, yung Trevor, may mga akusasyon siya kay Peachy tungkol doon sa di umano panlalalaki. Na sinasabi naman ni Peachy, bading yung lalaki na kasama niya kasi parang sa selos siya ata. Oo. Natensyon ako. Nabating si Trevor. Bading daw, di umano yung na sinasabing kasama ni Peachy, na pinagsisilosan na lalaki na yun ang sinasabi doon sa laman ng ano niya, nung kuda niya. Correct. Ang alalahanin natin, nasa kanya din yung anak. Oo. Diba? Alam, naawa So, tuloy ako sa anak sa nangyayari na to. Nainamin naman ni Trevor na sa proseso ng divorce, apektado talaga yung mga bata. Siyempre, di So, ba? ang dami rin daw, kasi may chika pa na parang napagbubuhatan ng kamay itong si Peachy. Tapos, palibas alam naman natin na hindi siya, yung iba ang kultura. Kahit sabi mo, Phil, yung guy, may mga bagay daw na, alam mo yon. Di magkasundo. Tsaka si Rufa May parang ano siya, di ba? Never naman siya nagsalita ng tungkol sa personal, di ba? Yes. Yung, lagi lang niyang ginugo-go-go lang, Yeah. joke niya lang yan. Tsaka kilala naman natin si Peachy ng babait na ano yan. Yeah. Oo. Correct. Nung time nila, nung dating kaibigan na si Rudy Hatfield sa PBA, mahal na mahal siya noon, ha? Kaya nga. So parang, So, sana maayos kung talagang yun ang mangyayari, syempre yung kapakanan ng anak. Kasi una-una minor pero de edad pa makuda yung lalaki, parang ano? Pero sana malaman ni Trevor, alam mo, never nagsalita ng anything Si negative Rufa. kahit katiting sa'yo ni Peachy. Yes. Or Trevor, Kahit you have yung- to remember that. Kahit yung Ganun huling tayo, beses no? na nakausap natin siya sa press conference ng yung Korean Oo, na yung- movie, walang anything. Oy. Pero minsan parang warning na rin pagka yung may mga artista na yung palaging Umuuwi. O ano. Yung mga nag-asawa na sa Amerika, tapos uwi ng uwi. Minsan tuloy Oo. mapapaisip ka na. may Wala something. naman, Oo. Something is Parang brewing. naisip ko tuloy si Miss Ai. Di ba si Ai ganun din? Ganun din, nagsimula, di ba? Uwi ng uwi, tapos parang nadadalas dito. Tapos biglang pumutok na lang sa ating lahat. May ganito na pala. May ganito na. But anyway, syempre, maayos na. Kung talagang di na nila bet magsama, maayos na yung divorce. Yes. Oh. Kung ako makipag-divorce na talaga ako. Ay, gusto na talaga. Kasi hindi ko bet yung mga pinagsasasabi ng Medyo Trevor. nakaka-turn off nga talaga. Oo, yun. di ba? O siyempre, yung lalaking sasalita, parang wala pa rin sa culture natin. Totoo. Di ba? Kahit sabi mo outspoken Diba? siya at ganun siya kaprangka. Pero hindi pa rin kasi dapat unang-una babae, asawa mo. Kung may issue kayo, edi kung talagang Solve it. kailangan divorce, Lalo pa, Hindi, hindi, it's either lalo from- pa hindi naman siya taga-showbiz. Hindi, tsaka hindi naman nagsasalita si Rufa May. Yun na. Wala naman siya kailangan i-defend. Di ba kasi I would understand kaya siya nagsasalita kasi kailangan niya i-defend yung sarili niya. Baka sobrang selos lang. wala namang- Bading daw yung kasama kasi. Yung kasama. Kasama ni Rufa. Hindi asawa. Kasama. Kasama. Na-tense na naman ako. Understand. sino pa pa? Karamihan naman ang kasama niya, mga bading. bading talaga. Oo. Unang-una bading yan. Sino? Si Rufa May. Oh, buti na lang nagkaanak. Kaya na-prove niyang babae. Yung dati ba niya kasama? Ano? Ano? Hindi, I mean, nakita ko kasi. Ay, ka na naman. Sana naman papunta yan. Ito talaga. Ayoko dugtugan yan. Sige na natin yan. Nag-get ko. Ano ka? Hindi, yung dati niya kasama doon, nakita natin. Ay, nako. Wala akong Go, nakita. go, go, go! Go tayo Marites. Ito, Showbiz Politics Celebs. Magkakalaban sa UP Lasal Basketball Championship, Rob. Yes, You were kagabi nga there, po. ah. Kagabi. Ako for the very first time, talagang all throughout, nakatayo ako sa sobrang punong-puno. Umabot ng Saan ba, 20. saan ba, Nes? Sa Araneta Coliseum. Araneta. Yung kaya nanalo? 24,000. UP Maroons po ang tinanghal na men's basketball champion sa 87th season ng UAAP. Ang ganda nung labanan. Ang daming artista, UP Lasal. daming mga nagparamdam, dami nang umusa. Ikot ako ng ikot. Nakakatawa yung mga nagtatanong kay kumparing Ogie Alcacid. Kasama niya si Regine. Yan sina Christian Bautista. Dahil si Christian UP graduate yan. Pero si Ogie kasi Lasal, high school. Kaklasiko siya sa UP eh. So, at saka active naman siyang officer sa alumni. Kaya inano niya na, alam mo yon. Pero tinatanong UP pala. siya. O diba? Sina Paolo Bustamante kami yan. Tapos, yan, hinahanap dyan si Joshua Garcia. Yun, si Richie Rivero. Hinahanap si Joshua Garcia at saka si
si Andrea Brillantes kasi nung game 2 sila ang very sweet kasi si Andrea Si gusto Joshua palang- at si Andrea? Oo. Si Joshua magkasama sila. Last year sila Nakita pa tayo. silang nagtusubuan ng ano. This lang. Game 2, nung game 2. Yung game 2 na pala sila. Ando dun sila. New item ba si Joshua at si Andrea? Aba, ewan ko sa Eh, di ba hindi pa nga dalawa. na-explain yung Hindi isa pa pa nga yung isa? Joshua Yung at Maclis. Elise. Oh, Elise, Maclis tuloy. Yes. So anyway, kasi nga si Blight gusto daw pumasok sa UP. And then nahanap din dyan si Valerie Concepcion, nag-graduate with honors sa UP Mascom, Broadcasting Communication, magna cum laude yata or something. Tapos sino pa ba? Napikon dyan yung si San Juan Mayor Francis Francis Zamora kasi may pinatulan yata siyang basher. Lasal Eh, kasi. dati siyang Lasal basketball player. Oo, si Mayor. sina Senator Villanueva, marami pang iba na mga celebrities. At John Vic mga Lemuria. beauty queen na hindi ko kilala ang mga kasamang mga politiko. Charot! Meron. Pinarada nila dyan sa Araneta. Sino yan? Actually, ito sa game 2 ito. Hindi ito yung game 3 kagabi. Sino yan? Sino nga ito? Yun, LSU eh. Isaiah whatever. Nathaniel. Oo, yan. diba? So masaya lang po. Actually ngayong gabi, ginaganap ang bonfire sa UP Sunken Garden para dito. Although kanina sa press ko sa premiere night ng May Future You, parang dadaan doon yung sina Goldwyn, yung coach yun, ng coach UP, ng na UP. kapatid ni Hindi ka pa Rosel. Rosel. Yeah. Yes. Ay, So, oo. Congratulations. Nag-post na si Miss Congratulations. Rosel I'm ng... super happy si Goldie. Oo, nag-post na si Miss Naibalik Rosel. Oo, naibalik dahil ino-offer niya kagabi pala sa speech niya, sa pa-thank you niya. Sabi niya, ino-offer niya sa kanyang yumaong Father Remy at si Mother Lily. Yun. Actually, Masaya. naka-racket dyan si Joshua. Yes, yung eksena na yan. Kasi ano siya? May sponsored, soft drink. Kasama niya si Blight dyan. Parang ginawa, kunwari, nag-offer siya ng soft drinks dun sa isang cheer for Lasal. Ayun. Pero I'm Bakit branded, Lasal si Baka, Joshua? pero si UP naman si Andrea. Pero si Joshua baka Lasal. Baka, Oh, hindi ko wala alam. ka, okay. Ay, pero bayad. Hindi naman yata nag-aral si Joshua talaga. Hindi. Baka nga sinasabi niya yung endorsement. Yung endorsement. Meron siyang parang kunwari nag-cheer yung mga Lasal. Oo, tapos nag-offer- ino-offer siya ng drinks. Inofferan niya ng drink kasi nga baka pagod na. So, Pero masaya. branded. Oo, lalo nga si Kagulangan, napakahusay tinangal na You valuable best player of the year, finals MVP. Hindi kaya lumalabas nga, di ba? Kasi naging bar top notcher din ng taga-UP. Yes, Kasabay sa top 10, ng... apat ang pumasok. Naku, sana naman mga taga-UP, mabait na nga yung SEM na to. Ipasa na lahat ng estudyante. Bilang winner naman. Oo. O kaya wala ng exam. Okay na. Champion sa basketball, number 1 sa bar exam. Yes. Ito naman sa women's basketball ng UAAP, naibalik yung corona sa NU, tinalo naman nila yung reigning na UST. Ayun. Yung kalabatan niya. Diba? Matagal na hindi na nanalo UP, ano? Hindi, 2 years ago lang. Nung sa Ateneo, tapos last year nag-Ateneo Lasal, ngayon, bumalik uli sa UP. Fairness. Ang saya lang. Congratulations! Congratulations sa si Yun na. Goldwyn. Okay. Senator Bong Revilla umaming may iba pang anak na hindi pinakikilala sa publiko. At Jillian Ward may important role sa season 3 ng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Yes. Diba mga winners? Oo, Yung dalawa, bongga. Isang 20K, isang 17K. Diba 17K ka? Diba? Mas malaki kung kayo, di ba? Oo. 20K ka Thank ba? you, Sir. Salamat. 20K winner ako. Diba? Pero naiuwi ko 15 lang kasi may mga nabigyan. Ano kaya ata? Ay. Binigyan ko naman si Kiko. Sino? si apo niya. Yes, PSG, balita mo yun. Ay, ako pala to. Oo nga. Ayan, hindi kasi natanong, nanggaling yung tanong na to kasi nga, sa trailer ng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis, Season makikita 3. mo na nandun na si Jillian Ward. Yes, Pero right. ang role pala ni Jillian, yata ngayong season 3, parang special participation muna. Pero sabi ni Senator Bong, napaka-importante daw nung karakter ni Jillian. So, parang meron na siyang pahiging na magkakaroon ng season 4. At sa season 4, posibleng doon mas mapapanood si Jillian. Plus, yung kanilang movie, baka itutuloy pa rin yung alias Pogi. Kasi di ba supposed to be,
meron sanang plano si Senator Bong na magpasok ng Ano, entry entry. ngayong Metro Manila Film Sa Fest. 50th anniversary. Ito yung Oo. alias Pogi. Kaya lang nagkaroon ng aksidente na operahan siya sa kanyang Tendon? Oo. Hindi. Yeah. Kap yata. Ah, basta yung dito sa ano, Achilles. Oo. Il. Heel. Ano ba yun? Ano Il. tawag doon? Heel. Heel. Hindi. Parang hindi yun. Eh, basta dito Basta sa sa'yo Basta na. sa paa. Oo. Ayun. So, it took Achilles heel. months bago Maricom. makarecover through that. So, nung nakarecover na siya, hindi naman naaabot para sa MMFF kung gagawin Yan. yung alias Pogi. Kaya nagpapasalamat siya sa GMA na nakagawa pa siya ng season 3 ng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. So, ito na nga. Doon sa trailer, si Jillian Ward parang may dating na, kasi sabi niya, di ba, may question siya na, kayo po ba yung daddy ko o tatay ko? So, Greatest love daw ng mami niya. oo. Okay, just lang So, na. na-connect na. Tinanong ngayon, of course, ng editor ng Bulgar, si Janice, kung sakali ba Sen, sa tunay na buhay, Ikaw ba ay, yan? Diyos ko. Ano, akala ko si Beauty Gonzalez. Oy! Charet! Ay, kung sa tunay na buhay daw, ay may mag-show up at magsabi na, anak niyo po ako. I-acknowledge ba ni Senator Bong? Sabi naman ni Senator Bong, definitely ipapa-DNA niya. At kung anak niya ay talaga namang aakuin niya at hindi niya itatanggi hanggang sa yun na nga. Napaamin in a way na meron pa pala si Senator Bong na anak. Mga anak, actually. Charot na to, no? Kasi ginano ko Pero talaga, no? na hindi pa kilala ng publiko. Ng publiko. Pero Oo. ayon kay Senator Bong, alam naman na daw nila. Oo, totoo Pero yun. halatang medyo hindi pa ready si Senator Bong talaga. Na, sabihin. kumbaga, paunti-unti. Oo. Medyo na-corner siya doon. Nagbigay naman siya, hindi naman siya nagkaila. Pero alam mo, hindi pa siya komportable na pag-usapan. Pero kumbaga yun, pwedeng anytime makita natin na additional sa mga alam ninyong anak na ni Senator Bong. But sabi niya nga, siyempre niloloko namin kung parang daddy na ba niya, di ba si Daddy former Ramon. Senator Ramon Revilla ay talaga Senior. Ilan ba ang anak Hindi ko ni alam. parang Less than... Di ba may mga 100? 20 Hindi naman. Mga 80 ang nagkiklaim. Mga nasa Pero 80. hindi tayo sure pero kung hindi- yung pero lahat yung na yun legal, legit, oo. mga nasa less than 30. Hindi siguro. Hindi, parang Hindi lang mas marami. siguro. Bilang ako i-reveal din, ha? Oo, pero hindi siguro less than 30 lang. Pero sabi nga ni Senator Bong, hindi naman daw. Good boy pa rin siya. Siya daw, definitely, kakasya pa sa jeep. Wala So, pa. yung kanya. Oo. Akala ko sa gym. Sa jeep. si former senator, senior, sa train. Ilang coach kaya ng train? So, hindi lang to less than 30. Sabi ko, grabe yung Yung mga train. legit. Yun. Anyway, dugtong ko lang din dyan, happy-happy rin siya tungkol sa mga anak kasi sabi niya, yung mga anak niya kahit pa paano, may abogado na siya, Oo. may doktor. So, sabi niya, totoo. Hindi ko nadudugtungan yung sinabi ni Rose. Kasi syempre, ang dami nating alam ng mga Correct. kaeklayan na, kaeklayan daw talaga mga ganung bagay na siguro in time, i-reveal din niya sa Pero alam publiko. mo, Senator Bong naman, mapagmahal naman talaga Yeah. yung daddy. Very proud sa mga anak niya. Oo. At sa kanya mga apo na, walo na. Happy siya. 8 na daw ang correct. kanyang apo. And may dugtong ko lang, itong episode na season 3 na ito, 7 episodes lang po ito kasi tatakbo hanggang February 4 lang bago mag-umpisa ang kampanya kasi di ba magre-re-elect 7 ang days ating lang, 7 mahal na days. senador. So 7 ano lang 7 to? days. 7 7 days. episodes. 7 Oo, episodes. hanggang February 4. Tapos sinigurado nila nung nandun ako sa table ni na Miss Annette sa kanina ni Kuya Marlon, yung producer ng Imos, na magkakaroon daw talaga ng season 4. Yun na. So antabayan na natin lahat. At ang ganda ng action, pampelikula talaga yung mga sabugan doon at lahat. Wala po yan. Ayun, December Salamatan 22. natin. Kauro Fujimori, 160 yen. Yellow Vlog, 125 pesos. Si Apple Apple Jimenez, $9.99. $9.99. Mga nagpakulay po yan. Salamat. You're Thank so you. generous and glowing. Ay, sabi ni Miss Bel Constantino, welcome daw. Ay, thank you. Thank you, Thank you. Miss Merry Bel Constantino. Merry Christmas. Merry Christmas. Andiyan na ba? Invite mo kami dyan, Nandiyan na. Hindi, mangangaroling tayo sa kanya. Kakanta tayo. Aling bigla. Eto, doon din po sa season 3, Mm. ano, Yes. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya yan.
Water. Nilalamig po ako. Oo. Dali. Ayun kasi may mga bagong cast members. Yeah. Doon sa season 3. Sa season 3. Lalo na si Gloria Diaz Oo. na apparently siya pala yung maging totoong nanay ni Beauty, yung karakter. Kasi ang gumaganap ngayon si Carmi Martin lalabas pala na si Gloria Diaz ang totoo. Kung paano conflict, panoorin nyo. Dagdog. Ito nga mapapanood na rin dyan si Boss Toyo. Oh. Siyempre, kilala niyo si Boss Toyo, di ba? Bakit? Bakit? Hindi, tutuloy ako. Hindi, yung nga sagot niya sa akin na nung tanungin ko kung paano siya napasama ron, may nagbaber lang sa kanya, tapos ito na nga dumating na, yung schedule lang kanyang tinatanong, kung magkano yung schedule ng taping. Kasi nga, may mga tinanggihan daw siyang series na hindi magsuswak sa schedule niya. At ano ang role daw niya? Doon, sa tindahan din siya. Hindi, daw, as in. In character siya. In Tapos character, o siya mismo. Oo. Play himself. True to life. play. Boss Real Toyo as life. Boss Toyo. Toyo. May bebenta ko dapat sa'yo, Boss Toyo. Ay, isa Bilhin pang mo na. isa pang nakakumbinsi sa kanyang sumama sa series ni Bong kasi nga kabitenyo rin pala siya. First time niya ba itong lalabas sa series? First time to, Yes. kabitenyo siya dahil nga kababae niya si Bong, hindi niya matanggihan. At Natanggihan. syempre Bong Revilla yan, di ba? Naman. Siguro mga pucho-pucho yung mga ino-offer sa kanya. Ay, grabe yung pucho-pucho. Kaya yun. At sabi naman na Bong, nung tanong, Senator Bong, kumusta? Sabi niya, influencer nga raw siya, dapat kumokonect siya sa mga tao niya, di ba? Para yung kanyang content. Sabi ni, may puso na at may utak, kaya magaling siya. Sabi ni Bong. Ayun na. Oo. Batiin natin at pasalamatan si Akirasu. Oo. Alias Akirasu, si Nicola. Ay, Nicola! Hello, Nicola! Nicola natin? Yes! talaga? Sabi ni Hello. Nicola, si Mother Superior po to. Ah. Hello, mga host. Hello, mga host. Si Mother Miss ko Superior. na kayo. Oo. Sana miss nyo din ako, ha? Hindi masyado. Oo, hindi masyado. Pero pag dinagdagan mo yan, pwede. Iba na si, Iba si na si Mother Nico. Superior, Si Mother nagpapakulay Superior. lang. Sure. Siyempre, miss ka namin. Yes. Merry Christmas. Punta ka dito sa Wednesday. Talaga nag-invita tayo. Ako rin. Actually, yun na daw sasabihin ko. Punta ka dito sa Wednesday. Parang tayo may pa-party. Nasa Japan yata, May di ba? taping tayo. May taping tayo. Akiraso. Anyway, ito okay. Panoorin niyo po yan, December 22, Bong Revilla. Ito, Sopronio Vasquez, Minarites, si Michael Bublé. Netizens, si Christine Hermosa ang hulang nakadate. Yes. Hula na nakadate. Kasi after na nga manalo nito ni Sofronio Vasquez, may pagkamarites pala to. Nagba-viral yung chika niya na kaya daw di umano malapit sa mga Pilipino itong si Michael Bublé dahil kaibigan nga niya si Martin Rivera. Nakaduet din niya si Sharon Cuneta. And there was a time somewhere in the past, not so long ago, na mayroon daw Diyosa na dinate itong si pero hindi niya pinangalanan syempre, pero lahat ng netizen humula Diyosa sa kagandang kilalang kilala daw, sabi baka si Christine Hermosa Pero yan. matagal na ba siyang nagpunta dito na... Nung nag-uumpisa Pero siya, nabalita yan. nung Nabalita yan nag-uumpisa noon. siya na nagdi-date daw or what, tapos parang tinanggihan ba? Or Meron ba ano? bang iba? Yung wala na iba, baka si Ann Curtis, sabay na may nagsasabi ba, Regine Diyosa Velasquez, kasi. oo, mga ganon. Hindi, pero ang Kasi tanda ko, Wilma Christine Dasen. Hermosa nga. Christian Hermosa. Yun ang sinasabi Michael ng mga Bublé, netizen. no? Michael Bublé. Kasi nga, ganun siya hindi daw nakakapagtaka one of these days, lalo pagbalik nito ni Sofronio at mabibigyan siya ng hero's welcome. Huwag nga lang daw padaanin sa Malacanang kasi alam namang tatak, siya, pink talaga. Kakamping. Baka daw kasi maanuhan na naman ng kung ano-ano. Hindi, basta Pero courtesy call siguro. Pero hindi, okay lang yun. Okay lang, di ba? Kahit At bilang saka- kakamping, wag din, kumbaga, respeto Oo, lang. Tsaka siya na-achieve naman nung tao. Yeah. Deserve naman May niya courtesy yun. call lang yun kasi syempre, wala tayong magagawa nasa loob ng palasyo. Hindi, at saka dinala naman talaga niya yung Ano? pangalan ng Philippines. So yun, nagmarites lang siya ng konti, kilig-kilig pa siya nung kinasabi niya na baka daw pagdating ng The Boys, 2024, magkaroon sila ng show dito ni Michael Bublé. His Okay. Speaking of the Boys Kids naman, Ay, oo! nanalo kagabi. Si Nevin Garcia. yung alaga Gar- ni
Kasi, Coach Pablo, di ba? yes! Tinutukso nga si Pablo. Si Pablo, sabi niya, Stel, pangalawang season mo na to, wala ka pa. Kinabog ka pa nung Oo, first ano? timer na coach. Oh. Kaya sino yung una? Si Julie yata nanalo nung una. Si Julie ba? Si Julia. Hindi si si Stel yung kanya yung grupo. Grupo! Hindi kids, hindi Wala na kids. si Julie. Hindi kids. Boys, Oo. yung boys, Oo, Ayun. tama, hindi. Tapos, Dagdag lang si Pablo. bago lang si Bago Pablo. si Siya Pablo. pumalit kay Kay asawa ni Chito Neri. Miranda. Yun, kay Chito Miranda. Congratulate din natin nanalo sa The Clash. si Naya. Inaya. Ang dami na natatapos. Nagkasasunod-sunod ng magkasabay yan weekend. nung Omere. Last Saturday yung The Clash, Sunday naman Tuloy yung... natin. Sunday naman yung The Voice. The Voice. Sorry, wala sa kamalayan ko. At nakakatuwa doon si Papa Ding Dong, nakipag-join talaga siya doon sa production number ng mga apat na Hindi ko napanood yun coaches. kasi nga, di ba? Emote-emote. Nakita ko na lang sa YouTube kasi nandun ako sa basketball. Correct, di ba? So congratulations. Congratulations, Nevin. Nevin. Thank you. Nga, Bato, Santa. nag-post si Sharon, actually, bago pa man yung konsyerto sa Malacanang na ginanap kagabi, di ba? Yung konsyerto sa Malacanang, nag-post na siya. Nagpakita siya ng sobrang excitement na makikita niya muli, makakasama niya muli ang kanyang mga ituring niya ay pamilya rin o kaibigan na yun nga, si First Lady Lisa Araneta at saka si President Bongbong Marcos. So, okay. So, fast forward, kagabi nga yung naganap yung konsyerto sa Malacanang kung saan, ang alam ko, ang pinaka-main attraction talaga dito, yung 10 entry ng Metro Manila Film Festival. Correct. Bago pa yung, medyo sidelight na kwento to, bago pa yung mismong konsyerto sa Malacanang, nabanggit naman ni Chairman Artes, Romando Artes, na may dalawa daw na hindi makakarating. Dalawang artista na bahagi ng Metro Manila Film Festival. Hindi niya sinabi kung sino. Pero ang may reason naman daw dahil talagang may prior commitment na talaga prior to this concerto. It turns out, although may mga bulong-bulungan na si Judy Andoto at saka si Ate V. Nadine. Nadine. Parang nandiyan ba si Nadine? Si Ate B wala rin. Wala rin. Okay. 3 pala kung nagkataon. Ay, 3 pala talaga. Yon. So si Sharon Cuneta, kahit wala siyang entry sa Metro Manila Film Festival ngayon, nandito siya. Nandun siya sa Malacanang kagabi. At kasama si Kiko. At kasama si former Senator Kiko Pangilinan. Ang dahilan naman ni Sharon, nakatanggap siya ng imbitasyon. Kasi totoo din naman, hindi naman exclusive lang sa mga may entering celebrities ang naging ganap kagabi. Kung hindi, yung mga bahagi ng industriya, lalo na ng industriyang pelikulang Pilipino. So, alam ko, nagkaroon ng concert nga dito dahil natin si President Bongbong ay mahilig yan sa yung mga live kanta-kantahan. Oo. So, actually, ang dami talaga. Wala tayo dyan kagabi, pero nakita ko yung mga ilang video, na pinapakita sa TikTok, mga ganon. Ang daming mga artista na nandyan. So, isa nga itong si Megastar Sharon. And to surprise of all surprises, kasama ni Mega ang kanyang mister na si Senator Kiko. So, yun na. Tapos, nag-post si Sharon. Kagabi. After that siguro, basta sabi niya, mababasa mo sa post niya na sobrang ecstatic siya. Sobra siyang masaya. Nothing but love and other friend. Mr. President, anytime you feel like it, just come here. Sabi yata sa kanya, a bit of trivia for you. The very first time I saw a disco was at 14 in Malacanang. Taray, no? So, Pope Paul VI, tama ko, in Malacanang, had so many merienda dinners with the president's father and mother in Malacanang as we used to campaign for them. Spent a whole afternoon and evening with the president's parents at their home in Hawaii. Had dinner with President BBM and the First Lady in their home in Ilocos. Madam Imelda was a principal sponsor at GC's. Gabi Concepcion. At Gabi Concepcion. And my wedding. And it was President Marcos Sr. who stayed at our party for hours. So many memories. My favorite in their family has always been President BBM.
when we arrived tonight, I got the warmest hug from the First Lady like no time had passed. And then, of course, the biggest hug from the President. With some side kwento just like old times. Thank you so much again, Mr. President and Madam First Lady. So, ito na. After that, tinignan ko yung comment, medyo quote and unquote, pinuputak din ng mga negative comments. Nandiyan, babasahin ko lang po itong mga ibang comment. 2022, magnanakaw. 2024, my favorite in the family. Parang ang inaano dito yata yung, siguro, yung mga naging pahayag nila siguro during campaign. Nung nakaraang election. Yung nakaraang election po. Nandiyan, kinain ang sariling Suka. tae. Ay, Meron ding suka. Meron Yun ding... yung nakibasa ko sa Oo, suka. totoo. Oo. mas malala yun sa'yo. Meron naman, ano kaya ang say ng kakampings na nagsasabing ayaw nila sa team kadiliman at team kasamaan? Mga ganyan. Balimbing muna tayo, Kiko. Yung husband kumakain ng Vice sariling President siya suka. Nung unang basa ko dito, akala ko suka. Sabi ko pa, yung pala suka. Kumakain ng sariling suka. Mga walang prinsipyo at paninindigan. Etc. Lumunok ng sariling suka, mga ganyan. So, ang daming mga negative comment. Kung titingnan natin, hindi mo naman ma-blame at masisisi itong mga netizen na ganun agad ang kanilang reaksyon. Kasi nga naman, naging very prominent. Unang-una, very prominent kay Mega muna, very prominent sa dun sa nakaraang election, campaigning for, of course, VP Lenny and former VP Lenny and former Senator Kiko. Then, si Senator Kiko, alam naman natin na siya yung running mate ni VP Lenny na dating kalaban, matinding magkalaban during presidential election. So, talagang maraming mapapataas ng kilay talaga. Yun. So, syempre, binasa ko yung ibang comment, may mga nagdedepensa din. May mga nagsasabi rin na, syempre, nandyan siya. Kasi, artista siya. Oo, part siya ng industriya. Bahagi siya ng industriya. At malaki siyang bahagi ng industriya. Yes. Agree din naman ako doon. Kasi parang gusto ko naman tingnan din tong nangyari kagabi. Kung meron mang politikang involved dito o ano man, gusto ko pa rin bigyan ng benefit of the doubt at gusto ko pa rin bigyan na baka yung kaganapan kagabi ay para talaga sa industriya. Kasi they are president, they are first lady. Sila nag-invite. Whether they know na ito ay kakampi nila o BBM o ito ay kakampi o ibang ano man, dapat kailangan mo pa rin tumayo bilang presidente at first lady na wala ka dapat sinuhin. Tinitingnan na kulay. Oo, exactly. At tingin ko, ganun din ang ginawa ng mga iba. Like si Vice Ganda. Si Vice Ganda na very vocal din yan nung araw. Bilang kakamping at yung mga iba pa dyan. Pero syempre, hindi nga maiaalis na ang mga tao. na sumisip-sip o ano ngayon, mga ganyan. Well, yun ang buhay politika eh. Pero madugtong ko lang din kay Rose na, recently lang, bago yan, a day before or 2 days before, makikita natin na nagkita si BBM at saka si VP Lenny na nagkamayan pa sila. Natanggap yung gesture. Sa Bicol. Oo, di ba? So parang in the spirit of Christmas at maraming tinutulungan ng mga kababayan, alam mo natin si VP Lenny, simbolo din ng mga Bicolano na sinalanta ng maraming ano. So tatanggihan mo ba ang gustong tumulong sa mga kababayan mo na pinaglalaban mo, di ba? Parang ganun lang din. Kaya lang din, alalahanin din natin itong si Sharon ever since ganun. Alalahanin natin, tinuring niyang dati Senator Tito Soto na nakalaban ng kanyang asawa. Yes. Hirap na hirap siya that time na kung kanino pipili, kakampi or what. Pero dahil may politika, nagkasama ng loob sa pamilya. Although ngayon, okay na sila. Yes. Hindi lang ako sure kung si Senator Kiko ay okay na uli kala Senator Tito or sa mga anak at asawa ni Senator. Hindi pa natin. Pero yun ang pinakikita kasi natin dito sa buhay politika at showbiz na naiipit si Sharon sa ganun. Siguro, sabi nga niya, haba nung litanya niya, yung mga memories niya May with the history naman Marcoses siya before, kasi, may history, ganyan-ganyan. Naging sponsor pa sa kasal nila ni Gabi. Alam ko talaga, known ano siya eh. Nasa Marcos side siya eh. talaga siya eh. For the longest time, 20 years din yata sa Pasay yung tatay niya, di ba? Ang tatay niya ay known Marcos. At saka the event, really, is para sa industriya ng entertainment o showbiz. Walang politics Tsaka si involved. First Lady, before pa yung palasyo na konsyerto na yan,
di ba minimit na niya yung mga producers? Totoo, mga producer, mga ano, in fairness Yung din mga naman. filmmakers kasi Correct. kung ano yung concern about the Philippine showbiz. Tama at dapat lang naman. Paano siya makakatulong na tama. Oo, diba? Mary Imelda rin, di ba? Pero mas aktibo nga si Imelda. Nandun ko rin, napanood ko rin yung sa TikTok, kumakanta-kanta pa sila ni yung anak niya, ni Irene ba yun? Sinasabayan nila yung paboritong kantang during the concert. So sana nga ganon. Kung may mga ako naiintindihan ko yung komento ng mga Naintindihan kami ko nga. We cannot blame Diba? them, Yes. of course. Yung karapatan din naman nila, pero yun na. Politika po yan eh. Correct. Dahil meron na tayong 1,000 live viewers. Maraming thank you. Salamat! Diba? Sa ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7. Now, Sean, it's your turn. Paborito ni Mr. Fu, ako Marky talaga. Strom, fly sa US para maging representative ng Pinas sa Mr. Universe. Hindi Miss Universe, ha? Mr. Fu. Alam mo, Nakalagay kasi. sinama talaga. Sinama talaga yung side comment ko eh. Joke ko lang yun. Di joke nga, wala. Masunurin kasi sila. Joker ka naman, di ba? But anyway, sige, uulitin ko si Marky Strom po ay sasali sa Mr. Universe at hindi po sa Miss Universe kasi hindi pa naman Miss Universe kayo. kakatapos Next year lang. pala kakatapos pala. Hindi. Hindi. Ito, nag-post. Siya actually nag-announce sa kanyang IG, si Marky Strom, na siya ay palipad ng US dahil nga ire-represent niya ang Pilipinas sa Mr. Universe. Siyempre, may mga nagtanong kung paano siya napunta dyan. Appointed daw siya ng organization. Nung may franchise ng Miss Tour Universe. Ever since the world began, ka-gym ko yan talaga maganda katawan yan. Nagpapakita rin ng puwet yan. Oo. Walang Ganun siya takot ka-brave, yan. walang takot. Walang takot. Nagpipictorial ng naked yan. True. Naked Habang truth. naglalakad sa mga talahiban, Sa sabi niya, dalahiban. sumasabit-sabit. Talahiban talaga. Oo, doon talaga. Kaya hindi ko nga, tinutusok-tusok Oo, siya. natutusok-tusok siya, happy siya. So, anyway, so alam naman natin, hindi lang naman sa mga pambabaeng beauty pageant tayo pinapalad, kahit sa mga male pageant. Yes! Ngayon, ilan ang nakuha nating title? Hindi, meron tayong nakuha mga Hindi ko lang maalala yung mga Mr. Kasi para pare-pareho yung title, pero Supranational, iniiba lang yung international. Oo, yung, diba? yung tawag dito, yung pwesto. May Actually, mas universe maraming nila. nanalong lalaking sumali. Oh, diba? Tsaka hindi, una-una, makudayan, DJ yung si Marky Strom. So, maraming kuda-kudayan kapag in-interview sa Q&A. Kung may Q&A man, maganda ang pangangatawan. Guwapo. May talent, magaling na singer. Umawit. Ano yan, stage actor. Sige, Yes. bawin pa tayo, Ambet. Sige, pa? ano pa? Push niyo pa. Mahusay. Ano? Lumalabas sa mga BL. Oh, diba? Daring, Daring. brave. Higit sa lahat. Higit sa lahat. Ano? Sabihin niyo. Sabihin niyo. Hindi sa Ilabas Miss nyo. Universe Sabihin sasali. niyo ang key name at keyword. Ano? Ayun tayo eh. Ano? Nag-MA ba Hindi ko siya? alam. Oh, see? Nag-MA, nag-MA ng Masters. Na? Oh, Master of alam Arts. ko, ano? Diba? Ewan ko sa inyo si Ewan Rosa sa inyo Lino. na sabi nyo. Ewan ko sa inyo. Oh, good luck kay Good Mark. luck. Good luck kay Marky Strom. Hindi MA, MS. Higit sa lahat. Ano? Tao. Oh, ito mga Nalink marites. siya kanino. Oh. Kay Marvin Agustin. Vilma Santos, naging Ba't isang kinat- mami ni Del Lustre. ay talaga. Cebu Davao promo ng Unbited din nagsaprob. Masaya nga po yan. Nagsimula yan sa Cebu. Nagkaroon sila doon ng MediaCon. Nagkaroon ng mga interview with the mga kababayan nating mga Bisaya dyan sa Cebu. Tapos nag-segue sila ng Davao. Maganda lang yung mga eksena kasi talagang lahat sila humataw. Di ba nauuso yung di nga natin nagagawa dito yung TikTok na pite-pite. Sayaw sila ng sayaw. Wala Ate na V. tayong TikTok, di ba? Tapos si Tirso Cruz kumanta. Si Maylin Sino yung Maylin katabi ni Dizon. Ate B? Naka-white. Si Elijah Ron. ata? Ay, si Elijah. Si Elijah. Wala ko si Ron. Elijah ba yan? Si Elijah, si Ketchup, si Ron Tui. Si Ron. Si Aga. Ron. Si Si Ron yung Aga. nakaitim. Si Ron to. Tapos si Direk Dan Villegas sa talagang hataw. Tapos makikita mo doon si Ate V at saka si Nadine. Sino yung naka-shades? Nasa si Nadine. Si Aga. Hindi nila Aga. pinakita si Nadine niya, pero andiyan dyan si Nadine tsaka si Maylin Dizon. Okay lang. Si Aga Sila dyan. pala yun. Sabi ba siya ba? Na pinasayaw din siya. Ang saya lang dahil si RK Bagatsing sa sobrang kakulitan, alam mo, halakak lang siya ng halakak. Tapos doon sa Davao na promo na bandi nila, yes, dinagsa din po sila ng mga ano at
si Ate V nga at saka si Sipag na Ate Nadine V, yung ah. sipag, ano, at 71. Kakaloka siya. Oo nga, no. Doon nga lang sa Q&A ng mga estudyante, di ba? Lumilibot talaga. Kung makasagot, di ba? Sino? Ate B. Parang hindi Oo, napapagod. haba. Oo. So siguro kaya rin yan isa sa mga reasons ba't hindi rin siya nakatid sa concert dahil may mga event-event na baka sila. Alam mo, kasi Karamihan alam ko ay- talaga, si Ate B, nag-oo sa konsyerto. Ah. Kaya ang sabi ni Attorney Artel, dalawa ang hindi makakasama. Na malaking artista. Oo, so, dahil wala doon kagabi, si Juday, na-confirm. Si Nadine hindi ko sure pero... Wala si Nadine. Wala si si Nadine at si Nadine. Juday. Oo. Kasi kinukulit na namin si Nadine dito. Baka bigyan ng ng meaning kasi si Nadine at si Juday parang makakamping din. Although si baka- Juday hindi naman yata siya Hindi siya nag-campaign, endorse. Si Nadine, oo. Yes. So naging instant mami nga daw po ni Nadine si Vilma kasi nagkasama sila nung ilang taon pa lang si Nadine yata, 12, 14. Sa maalala mo kaya yung MK, episode na si Maha Salvador yung gumaganap, kapatid siya ni Maha dun sa eksena. Tapos parang nabuksan yung ano nila. Nagpapalitan na uli sila ng mga nagkakantsawan daw sa stage, bla bla. Ang saya lang. So di ba Brian, salamat ha. Si Ron Angeles, pinamis mo dito, nag-text sa akin. Pinarami sa'yo? Mag-guest dito mo? Tatanong ko lang. Tinanong ko lang. Pinarami sa'yo na igigess. Oo! Ayaw ko sa inyo. Grabe ka sa reaksyon. Eh, ikaw kasi mga tanong mo, leading, kung mga sa korte. Alam mo, nagtataka mga marites. Pero Kaya daw ba naglilid? Tinanong ko lang. Pinarami sa'yo? Leading daw ba saan? Pinarami sa'yo na igigess sa Igigess atin. dito. Ayan nga ang text ni Ron. Binigay pang number sa akin. Ni Ron, binigay na agad. Oo. Rekta na. Rekta Hindi na. na dadaan sa agent. Hindi na, ayan, oo, di ba? Oo, Ron Angeles. Korekta na. Oo, ayan, oo. Kaya nga, so hindi na dadaan sa agent. Ako ng agent. Ayaw ni. Ayaw niya. Marites, Piolo Pascual nag-press con sa bawal judgmental ng Eid Bulaga, Prof. Yes, Ano last pala to? weekend din niya. Kasi di ba may portion doon na bawal judgmental. Buong oras binigay kay Ganon, Piolo Pascual live on national television. Ang dami mga talaga? Hindi ko napanood. Sa Hindi ko kanya lang napanood, lahat oo. tinanong. Tapos doon nga lumabas na, sinabi doon ni Boss Vic, ang ganda ng opening nung The Kingdom, napanood ko kanina. The movie. Yung may Inamin doon ni talaga, diba? Boss Vic na isa sa mga reasons kung bakit niya tinanggap yung The Kingdom dahil daw kay Piolo Pascual. Si Piolo Pascual ang talagang parang na-challenge siya, tapos gusto rin niya maging seryoso, baka daw may mapulot siya or may matutunan din siya from Piolo. And inanunsyo din doon ng tatlo, Tito Vic and Joey Itbulaga, na baka ang susunod nilang pelikula, kasama nila si Piolo. Gusto nila mag-collab. Kung gusto daw mag-comedy ni Piolo. Nako, eto nga. Eto nga. May nabalitaan naman ako from a very reliable source. Pinaramis din sa'yo. Wala nagpa-promise. Promekta na rin sa kanya. Hindi, naalala ko lang kasi ang topic ay itong The Kingdom. Na malaki daw ang chance na baka huling movie na to ni Bossing Big. Dahil? Kasi parang nagawa naman na daw lahat. Tapos siguro, baka gusto na rin... Semi-retirement. Oo, parang ganon. Semi-retired siguro na more on sa pamilya na, sa Yeah. mga anak. Pero I'm sure tuloy-tuloy pa rin siya sa Itbulaga. Itbulaga. Pero ang Itbulaga naman yata hindi daily ang live di ba? Hindi. Yun. Yun lang ang sabi. Sabi ko, Okay totoo yan. ba? Parang hindi siguro kasi feeling ko yung mga yan hanggat kaya pa. Go, go, go. Ayun daw ang parang chika Oo, pa. wala. Para siguro baka pinag-iisipan ni Bossing na last na to. So sabi ko, tapos nag-dare pa siya kay Piolo na, yung susunod natin, comedy naman, di ba? Nung press con, yun. Yun na. Speaking of So, Itbulaga, abangan kanina natin. tape, kasi nga, bukas ang kasal news Ay, oo. Sa Mergin. Invited ka. Oo, hindi yung manager niya nando. Feeling ko meron akong kaibigan na invited dyan. Parang Hihingan hindi ko na pala, info. di ba yung hotel sinabi ko off the record, di ba? Pero meron pala dun sa isang famous na lugar. Ay, In the dito yan sa Philippines. Philippines. Yes. Sa Tagaytay. Hindi. Hindi. Ay, sige, okay. Beach wedding po. Beach bar. Somewhere along Down the road. Pero abangan nyo, Somewhere along the way. napaka-exciting Kung saan, nung napaka-exciting doon nung nakatira yung aking friend. sa Bataan. Hindi.
Saan? Sa maraming Batangas? beach sa Bataan. Sinabi ko na lahat ha, Bataan, Batangas. Yun yung may magagandang beaches eh. Fly. Balisin. Cebu or Balisin. Oo. Boracay. Boracay. Wala. Kaya kaya puntahan. Malapit pa. Basta rin. madami. Ay, masaya tayo for Jose. Tao ba to? Oo. Lugar? Lugar. Dinadayo? Hindi. So yun po, abangan po na rin natin ang The Kingdom. Oh. Napaka-impressive ng kwento. At seryoso si Vic Soto. Padala ka ng ano. Representative. Ayun ang message Sa na. Webes, Tapos tatlong na po. premium na. Pwede mag-representative. Oo, nagtanong ako. Hindi, best wishes po mga Cleusen, Mergine. Yes. Kaya, bukas po ang kasal nila. Pag nakakuha tayo ng litrato, pagkatapos palabas sa Bulaga, siguro makahingi tayo ng picture ng kanilang kasal. Yun na. Okay. Ito, Empress Thanksgiving Party, Wagi. Ay, nako. Ayan na, hindi ako na-invita May dyan. Ay, una-una, congratulations sa Empress kasi naging matagumpay nga po yung party Naging kagabi. masaya. Oo. Ang daming ganap, no? Ang daming Daming ganun kasi ganap. kahapon eh. Actually, ang daming mga kasabay. Yun nga, yung konsyerto. Ako nasa UAAP game ako. Yung UAAP pa. Pero, yun. Ayan na, so eto, tuwa kasi wala na naging simple pero makabuluhan. Wow! Ang party kasi madami mga sumuporta doon sa celebration. At it's more Thanksgiving para sa Empress. Kaya ayan, marami tayong pasasalamatan. Correct. Go! Kailangan Pero syempre, pasalamatan. ang nagsilbing host ay sina Mr. Fu at saka si Oo, na Jimmy Anarcon. Pero nagkapahalaman tayo lalo na sa Naningil. mag-ama Naningil si Fu. na si Ninyo Mulak. Nabutan mo ba yun? yes. Ninyo Mulak and Sandro, Alonso Mulak Uy, ba yung tsura ni Alonso, no? Eh kasi ano na, Binata na. 14 na. Hindi, pero ito eksena nakakatawa kasi di 14 maaga, na, no? mga Alonso, ganyan, oo. teenager, ang eksena. Doon kami sa loob nung restaurant. Bigla may bagets na may dalang mga mulak. Oo. Si Naalam mo na agad. Tapos hindi natin, ako naman, excuse me po, nasaan po si Rose Garcia? Tapos sabi ko, delivery boy ba to? Pero ba artista? Okay. Tapos sumigaw to, Alonso! Si Alonso Siya talaga yung na. pinababaan ni Ninyo na magdala nung, kasi wala meron daw- maparkingan. At least mas matangkad na siya kay Ninyo Oo. ngayon. Oo. Diba? Saka guwaping ang bagets. Kaya sabi ko, artista to Sabi ko, Pero parang gusto ni Ninyo na magtapos muna kahit senior high. Tama naman. Oo. na ayaw magstay ni Nino kasi daw, baka kung ano raw ang masabi niya at ma-interview pa daw siya. Ayun Yung na. nasabi niya, di ba? Oo, kasi sa presko presko din na walang- biglang umalis siya eh. Tinutok si Nisha, Ayan. tumatakas Oh, din. syempre. Teka, nasaan yung Andyan yung galing kay sa friend mo. Hindi, yung Alin? mulak melt. Masama wala na na. sa Imada. Oo. Kinain Meron ni ka dyan, dalawang piraso. pa. May dalaw, kinain ni Don Don. Mayroon Ah, may dala ka ba? Wala akong dala. But anyway. Saan pa mga dapat Salamat, pasalamatan? salamat. Sino kasama kami Siyempre, magtampo? thank you din sa mga Ikaw, Spark. salamat Ambet, wala ka. Yun na nga, inintriga na nga ako. Hindi na nga ako inimbita. Pero grabe Oo. naman yung mga dumating doon, ang intriga pa. Medyo nakakaloka kayo. Di ba? Diyos ka, showbiz nga naman. Ganun talaga. Uy, Alam mo welcome naman, nga namin kayo ng bogo-bogo. alam nyo naman sa Intriga pa industriya kayo. gito, Diyos no? ko. Pero anyway, thank you din sa mga Sparkle Kids. Diyos ko, Children's Children's Party. Parang naging children's party, nagsayaw, kumanta. In fairness, ang saya, di ba? Yan. Okay. Thank you, Manny Balister. Oh, yan. Siyempre, kay sa Malu Showa Magar, Tito Lars Santiago, yan, si Jenny Fatima Gob Chavit Sington, maraming salamat sa inyong pagdaan o pagisaya sa amin. So, nag-donate po, Sayang yeah. hindi ako nahabsan. Oo. Nahabsan! Darating yun. Pahabs. Hindi, loaded na yung Gcash kasi namin kasi nga December, di ba? Oh! Na may limit pala yung Gcash. Ayun, may expect sina ngayong Wednesday daw. Wednesday. Ay, huwag kayo mag-expect dahil wala kayo Ay, ako, expect. alam ko na, di ba, Gracie, di ba? Meron ba? May expect ba? Meron ba kaming expect? Meron ba kami? Uy! Kami ang nag-expect. Grabe ang tinatrabaho ko for Julia and Nadine. Alam mo yan, ha? Yes, Dumudugo ang pawis ko dyan. Okay, mga Marites. Eto, Kim Chiu, may ibang pinagkakabalaan, PhD. Kasi Ano? nag-post si Kim. Yung kanyang, di ba may negosyo siya, yung House of Little Bunny. At ito yung mga bag. Mas magaganda yung mga bags ni Kim. Although medyo pricey lang, pero magaganda. So,
nabibili lang kasi yan sa online. Ngayon, nagkaroon siya ng parang temporary na physical store sa may Timog. Oh. So, ang daming naka-display doon na ng mga bags niya. At yung Ang mga dami. yan... Uy, ang gaganda. Oo, magaganda siya. Kaya lang medyo medyo Pricey. oo. Magkano isa? Parang nagko-cost ng mga 4,000. Mga ganun. Mahal. Oo, Mahal nga. for- Pero ang gaganda naman. Maganda naman. So, si Kim ang nag-ayos daw ng mga yan. Tapos, so may konting kwento si Kim. Nung bata pala siya, yung mami niya, nagbebenta din. May na mga kung anik-anik. Parang mga PX goods. Di ba remember Ay, yung by araw? imported, PX ang oo. tawag. Sikat na sikat yun, yung mga PX PX. goods na mga store. Oh, So, sa si Kim, Angeles, di ba? lagi Oo. yata nauutosan ng mami niya pag wala sa school na mag-ayos ng mga display nila doon sa tindahan. Kasi sabi daw ng mami nila, kapag maayos yung display o yung mas makikita ng mga customer kung ano yung mga dapat nilang bilhin o yung maganda, parang ganyan. So, parang biglang nakapag-throwback, nakapag-reminisce si Kim nung time na siya ay medyo bata pa at nakakatulong ng kanya mami. Kaya sabi niya, ngayong meron siyang sarili ng negosyo at ito nga yung kanyang temporary store, siguro daw yung mami niya is smiling. from above. Ang ganda na pagkaayos niya, in fairness. Ang ganda yung mga kulay. Na-train siya ng bata habang pinapaayos sa Pero kanya si yung mga Kim bags. parang mahilig talaga siya sa mag-ayos-ayos. Di ba remember? Pero parang this year, parang di siya nag-post. Ng Christmas tree. Oo, no? Oo, dati, Kasi inaabangan ko yan every year, nagpo-post siya doon sa kanyang Giant Christmas tree, Christmas oo. tree. Iba-ibang Lalo ang konsepto. bagong bahay nila, di ba? Nung Pero, bagong lipat oo, na. pero ngayon parang wala nga siyang post. So, parang wala akong nakita. Yun. Baka hindi pa, kasi busy. So anyway, yan, congrats Kim. Congrats sa And inyong tuloy mo bagong lang yan. negosyo. Maganda yung future nitong kanyang mga bags na to. Okay mga kamarites, Quality. ito, solid fans, bumalik ang pag-asa magkakabalik ang pangkatniel. Mr. Po nito. Naku, ito na nga kasi una, may lumabas na blind item na Na? meron daw na isang aktor na nagdala ng bulaklak sa dressing room ng isang actress na ex niya, tapos tinapon daw yung bulaklak. May ganyan. Tapos bigla may lumabas naman kay OG Diaz na same story, pero hindi naman sinabi ni OG na tinapon yung bulaklak. So na-connect. Pero walang confirmation kasi hindi naman nagsasalita yung Katniel kung totoo bang nagdala ng flowers, kung totoo bang tinapon yung flowers. Pero dahil sa may storya na inilabas na gano'n, syempre yung mga solid na Katniel, umaasa sila. Syempre, chini-cheer nila si Daniel na, sige push, I-pursue mo pa. I-pursue mo pa si Catherine. Tapos may issue pa na kaya daw nakapasok si Daniel doon sa dressing room. Nangyari to sa Christmas party ABS-CBN. special. ABS-CBN, Christmas Christmas special sa Araneta. Araneta. Dahil wala pa raw si Mami Min. So parang kaya daw nakalusot si Daniel doon sa dressing room. Pero walang confirmation kung totoo. Pero it's more of totoo yung pagdadala ng flowers. Pero yung parang hindi naman gagawin ni Catherine yung magtapon ng bulaklak, diba? Pero syempre, yung mga hindi solid na Katniel, ayaw na nila Ayaw na. dahil alam naman nila. natin na si Catherine ay nilink kay Alden. Kay Alden. So, Segue yun lang din ako dyan kasi kailan lang din, inanunsyo rin ni Mami Carla Estrada na hindi totoo na may bagong girlfriend si Daniel. Sabi niya, single pa rin si Daniel at walang girlfriend. Dinugtong ko lang kasi baka alam mo na. Tsaka naniniwala pa rin yung mga fans na ko kami naniniwala namin mahal pa nila ang isa't isa. Alam mo naman yung mga fans, mas nauuna yung damdamin nila. At saka yung Pero mga fans. kayo ba, personally, mabilis? Oo. Do you think may chance na magkabalikan pa tong Katniel? Pwede naman siguro. Or iibahin ko tanong ko, Oh. gusto nyo bang magkabalikan pa sila? Carry lang. Ako okay lang, pero siguro mga 2 years pa. 2 years pa! Ikaw din. Kailan ko ba sa kanya? Katniel fan. Mga Katniel kilala fan. niya. Ikaw. Ayaw mo na. Hindi naman, kung mahal talaga nila isa't isa, ha? Oo, Kung kaya totoo nga. talaga na mahal pa rin, lalo na sa part siguro ni Daniel, no? Na na-realize niya talaga na May it's pagkakamali really siya. Catherine, oo. Ay, why not for the second chance? Pero ano yan minsan mahirap din Pero siguro 2 years pa nga kasi may Alden Mahirap yun, mas matagal. Pero, Di natin kasi alam kasi di ba sinasabi. Baka nga kasi may Alden at saka Katniel Ay, Catherine Tatlo sila. Hindi ba kasi di ba may mga nagsasabi Tatlo ba na sila? marami na daw kasing beses na pinatawad ni Catherine si Daniel. Kaya daw parang sabi na puno. Pero syempre hindi naman binibilang ang Oo, pagpapatawad. kahit paulit-ulit. 7 Tagal times love mo, 7 to no? 7 yan.
Eh, lalo na kung Hindi may pagmamahal. 77 wounds. Sa boots. Lalo na kung ngayon nararamdaman pa, tapos manumbalik. Eh, sana lang talaga maging sincere at maging, Yun nga. diba? Kung ganun talaga ka-strong Strong yung love yung nila. tawag Kasi nila. pwede naman ito, kahit sa hindi showbiz, may nangyayaring ganito. Yeah, yung mag-asawa, Nagkakahiwalay. diba? Grabe yung nangyayari. Oh. Minsan nga, iba nagkakaroon pa ng ibang relasyon, nagkakaanak. Tas at babalikan. ending sila Sila pa pa rin. rin. Yeah. So kung talagang pure, Oh. totoo, at Kaso lang, wag lang sana na ngayon, halimbawa lang ha, na magkarelasyon na si Catherine tsaka si Alden. Dapat hindi na i-enter si Daniel. Yun lang. Kaya nga sabi ko, after 2 years pa, mas magiging mature. Pero na lang, kung alam ni Daniel na wala pa namang Catherine tsaka Alden, pwede pa ako. Okay lang yun. Pero kasi kung may Alden, Catherine na talaga, ibig sabihin, magjowa na talaga sila, dapat medyo hands off na si Talaga Daniel. pinag-usapan na. Talaga. Pero sa anusyong ginawa ni Carla, na sinabi niya wala pang girlfriend ng anak ko o walang hindi totoo. Pero siguro, Kopya. ban ba si Daniel sa bahay nila, Catherine? Baka hindi naman. Mami Min, ban ba? Diba? Parang hindi no. Kasi alam mo si Mami Min, parang binabati naman niya si Daniel. Alam ko, may insidente dati or may event na nagkita sila. Pinabati naman ni Mami Min. So Hindi parang, naman- hindi- para lang ako, parang mas maganda na yung hindi broadcast muna. Tama. Pero alalahanin Feeling ko natin. naman hindi nila binroadcast. May mga chismosa lang talaga Eh, doon. nasa ano ka eh. Huwag na lang yung masyadong ABS-CBN bagay, Christmas oo. special. Sang rekwa ang tao. Napakaraming Na tao. makakakita. Any movement ni Daniel, Yes. any movement ni Catherine, may dala kang bulaklak. Yes. Pupunta ka sa Sa dressing dressing room. room, Kung makikita ganun mo, talaga ang oo. eksena ha. Imposibleng hindi mag 1+1. Pero kailangan alalahanin, iasipin natin kung totoo talagang para kay Catherine yung bulaklak ha. Para kanino pala. Ay malay natin. O Di, diba? baka naman Iba din. pa- Baka ibang naman. dressing room. Lalo na 1.1 viewers na tayo. Thank you. 1.1K. Salamat. Oo, diba? Okay, dahil dyan. Dahil dyan, Grisha pa ba tayo? Oy, wait lang, Dahil- bago tayo di ba nagkaroon ngayon ng kahit hindi tayo nakarating, di ba? Nag-beg up tayo. Merong premiere night ngayon ng My Future You. Nababasa ko dito sa Facebook ko ang mga post ng ating mga kasama na nakapanood. In all fairness, lahat sila parang Kinilig. sobrang bongga ang mga comment. Oo. Kasi naniniwala ako, kahit na in-invite mo ang press sa isang premiere, kapag hindi naman talaga totoong maganda, magpo-post lang yan maya, pero hindi ganun kano. Lahat sila, at kahit itong si Alan Jones, ay bonggang-bongga ang post. O, diba? Na they are the next big thing daw. Napakaganda raw ng may See? Grabe, Alan Diones yung Yes, ang alam pa na napaka niya, maselan niya. Alan na alam yung napaka-critics Correct. nito. Sabi niya, may pa-OMG pa. Napakaganda ng My Future You. Love the movie. Love Francet so much. They are so lucky with their launching movie. They are the next big love team. Taray. Sa totoo lang, kahit naman ako yung sa Yung Kingdom, congrats to first Regal. 30 minutes lang yung nasilip ko. Maganda. Impressive. Impressive. Basta panoorin Maganda niyo na. lahat. Oo. Panoorin Sa niyo lahat ng entries talaga, sigurado ako. Taray, nakaka-excite ang MMFF kasi Oo. parang halos lahat Oo, Green Bones, di ba? Excited ako sa Green Bones, Sabay-sabay yung- Uninvited, sabay-sabay yung next Espantaho. Sabay-sabay next week ang ano na. Di Yun ba? nga eh. Alam mo na, mga Wala. representative ha. Dahil dyan. Dahil dyan, yes, mga Marites, yan po ating isang linggong chismis mula sa Marites University! Susunod na ang The Who!